Senator. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi po sa inyo, Bombo Steve. Magandang gabi po sa mga tagapanood at tagapagsubaybay ng Bombo Radio Philippines at ng programang Zona Libre. Yes. Unang-una po, kay Rick, naisan po nating malaman kung ito ba ay makonsidera na good news. Hinggil po no, sa ilang mga individual na sinampahan po no, ng kaso. Kanina pa lang po, diyan po sa Sandigan Bayan. Makonsider po ba ito ng mga big fish sa kay Rick Silisor? In fairness, Bombo Steve, mga kababayan, good news pa rin. Bagamat hindi ito ang mga inaasahan natin, hindi lamang sila dapat. Pero dahil may naisampa na mga kaso na, good news pa rin. Dahil involved naman talaga ito sa mga listahan ng mga nakatanggap ng maleta o kaya naging bahagi ng operations ng pandarambong sa flood control scam. So ang nakita ko palang dalawa, no? Si Congressman Goya ang isa, at ang isa ay si Congressman Jojo Ang. At may tatlo pa daw na i-announce yata by Monday. We hope it would be Martin Romualdez na ang masasama dyan. Ano? At una, si Congressman Jojo Ang, makonsider naman po siya na hindi naman very big fish, pero seriously ay considered siya na target sa pagsasampa ng kaso. Kilala ko po ito, no? Kontraktor talaga ito na naging congressman. At ito ay taga Iloilo, party list ang gamit niya, Uswag Ilonggo. Ang kanilang ginagamit na construction group ay AAA or baka higit pa. Ito yung IBC Builders Corporation or International Builders Corporation. Sa Iloilo ito naka-base sa Bombo Steve, no? At bago pa siya maging kongresista, kilala na ito na kontraktor. Kaya naman hindi nakakagulat na naging operator siya para kina Martin Romualdez at kay Saldico. Dahil itinuro nga ito ni Congressman Leandro Libeste. Naalala natin mga kababayan, Bombo Steve, na itong si Congressman Jojo Ang ay itinuro ni Congressman Libeste na nag-attempt na i-bribe siya ng mga 3 milyon para ipagpapatuloy ang mga proyekto ng dating congressman na pinalitan ni Congressman Libeste sa Batangas. At lumalabas din po ang pangalan ni Congressman Jojo Ang sa mag-asawang Sara and Carly Diskaya, mga kababayan. Pero itong si Congressman Go, I think Go ang apelyido, no? From Cotabato yata ito, Bombo Steve. Kung hindi ako nagkakamali, no? Ang nakita ko, mga bahagi ito ng tinatawag na contractors. However, may mga malalaki po na hindi naisama. Dahil barkada ni Romualdez, barkada pa ni Marcos. Ang isa dyan po ay si Garjola. Itong si Garjola ay itinuro ito na mahigit po sa mga 200 billion pesos ang hinawakan niyang kontrata. At karamihan dyan, mga questionable contracts. In fact, may freeze order ito as ordered by the Court of Appeals upon recommendations of the Anti-Money Laundering Council. Wala na tayong update bakit hindi nag-pursue ang kaso laban kay Congressman Garjola. Party list din ito, CWS party list. Construction Workers something, CWS party list. Ginamit pa niya na pangalan ang construction group or construction workers. Pero itong si Jojo Ang at ang itong sinampahan, lumabas ng pangalan nila even doon sa ICC. ICI. Independent Commission for the Infrastructure, mga kababayan, Bombo Steve, no? Ibig sabihin, marami pa, like si Congressman Momo ng area ng, I think Congressman Momo is Surigao. Yes. Dapat kasama yung mga ito, no? Si Stella Kimbo na pangalanan din, si Dong Gonzales. Wow. Isa ito sa malalaki na naging Senior Deputy Speaker, Central Luzon, even si Governor Bong Pineda, Governor Baby Pineda at si Bong Pineda ay itinuturo na itong si Dong Gonzales. At ngayon, ang anak niyang pumalit ay kabahagi po ng malalaking mga kontrata na kasama sa flood control scam at mga ini-issue
na puno ng korupsyon at mga anomalya. Hindi rin siya nasampahan ng kaso. Sino pa ba? Barbers. Yan. Itinuro din ito na involved sa mga kontrata na maanomalya. Marami pa, pero dahil sila ay mga, sabi nga ni Ping Lacson, di ba? Bago siya maging duwag at umurong ang dila, nang siya ay naging senador na, bago siya umupo at nanumpa, sabi niya, there are around 67 contractors na dapat imbestigahan at kailangan ito ay masampahan ng kaso. Bahagi ito ng malakihang sindikato sa itinuturo na ang involvement nila Romualdez, Saldico at Marcos ay nakakonekta sa kanila. Hindi rin sinampahan ng kaso mga ito. So I think this is just ang ginawa ng ombudsman sa araw na ito or kahapon ay pagpapakita lamang ito ng selective type of operations para kunwari mayroon namang na-involved na mga congressman. Pero hindi po sila ang mga main players bagamat sila ay nararapat din na makakasuhan, Bombostin. Pero bakit po kaya, sir? Sa dinami-dami po no ng mga kongresista no ang naidawit no sa flood control, bakit parang ito lang ang dalawa no ang unang naisampa ng ombudsman diyan po sa Sandigan Bayan? Yan ang tamang tanong, Bombostin. Bakit? Ibig sabihin, may diskarte ito. Mukhang ito ay ginamit lamang for propaganda. Hindi nga plunder ang isinampay, graft and corruption lang. Mga kababayan, and I think bailable ito, Bombostin. Oo, bailable ito. Yeah. Maliban na lang kung ang pagkakalam ko, ang nakalagay lang na sampa ay 14 counts of graft and corruption. And then may malversation. Pero hindi naman ito idiniklaras doon sa complaint na isinampa ng ombudsman kung non-bailable offense ito or crime. Oo, so ibig sabihin, kung walang nakadeklara na non-bailable, edi ibig sabihin lulusot pa rin ito. Parang sinampahan lang ng kaso para lang may masabi na may sinampahan naman na magaling sa kongresista. So yan pong sagot sa tanong mo, Bombostin. This is for a show, this is for media publicity gimmick, and pangatlo, mukhang inareglo lang na sige na magpasampa lang kayo kasi makakapagpiyansa naman kayo. It will take time pero madidismiss din yan ultimately. Mukhang ito ang rekado ni Rimulya para ipakita na kunwari may mga sinampahan ng kaso other than Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla. Para nang ipakita na di bali na, basta lang may ipakita tayo sa zona ng presidente na mayroon tayong ginagawa para habulin ang di umano mga nasasangkot sa flood control scam. Although ang sinampahan na ito ng mga kaso ay totoo naman na talagang itinuro na sangkot. Pero balik sa tanong mo, Bombosti, bakit sila lang? At bakit hindi seryosong krimen? At bakit noong last week of April pa, nagsabi na sa media conference niya, si Boying Rimulya, nasabi niya, mga unang linggo ng Mayo, masasampahan na ng kaso ng plunder si dating Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Chis Escudero. Na sana, ano na ngayon, magsusona na sa Lunes. That's more than 2 months, Bombostig, mga kababayan. Wala. Pero sino nag-announce na in-identify that it was Romualdez, it was Escudero, na nakipagkuntsabahan, di umano sa budget, at kung kaya nagkaroon ng bilyon-bilyon na mga insertion at malakihan na mga proyekto na lahat ay may mga anomalya kung kaya dapat silang sampahan ng kaso na pandarambong, which are non-bailable crimes sana. Pero nasaan na? Sa tingin ko, mas yun ang seryoso dapat na ginawa ni Boying Rimulya kung hindi ito selective and propaganda type operation ang pagsasampa ng kaso kina Jojo Ang at isa pang kongresista from Cotabato. Although ito sila ay sangkot din, pero hindi lang sila ang pinakasentro nitong dambuhalang sindikato ni Marcos at Romualdez sa korupsyon at pandarambong. Oo nga.
Kasi nga po sir, tama po, 14 counts no ang isinampa po no ng kasong graft laban po kina Representative Ang at saka ito pang isang kasama niya. So kahit 100 counts pa itong kasong graft, kahit lalabas pa ito next week, itong warrant niya sir, anytime, pwede pa rin siyang maka-avail, makapagpiyansa, no? Kasi bilabol ito, sir. Unlike, no, sa kasong plunder ni sinampa doon kay Senator Jingo Estrada At kay Senator Marcoleta at kay Senator Marcolita. at kina former Congressman Mike Defensor. And take note mga kababayan, Bombo Steve, yung ina-allege or itinuturo na plunder issue laban kay Senator Marcoleta, questionable yun kasi hindi naman yun public funds. Yeah. That's number one. At number two, kung susundin ang lohika at teorya na yan, na pwede ka palang sampahan ng plunder kapag tumanggap ka ng mga campaign donation fund habang ikaw ay aktibo pa sa panunungkulan mo sa iyong posisyon, di lahat ng politiko sasampahan natin ng plunder. Starting with Marcos. Kasi lahat sila, every election, tumatanggap ng campaign fund and campaign donation. Dapat nga nagtanong din tayo, bakit hindi sinampahan ng kaso si Anton Lagdameo ng 240 million pesos ang declared na donation niya kay Marcos? O, di ba? So, ganyan kasing tsorya na tumanggap si Marcoleta nang siya ay congressman pa ng mga pera na diniklara naman niya na ginamit ito para sa campaign fund. Pero it was the time before election pa. Pero sabi ng COMELEC, walang namang problema yon. Declared naman niya, inamin niya na ginamit niya sa election. And there was no injury to the government. Wala namang nawalang pera sa gobyerno. And besides, it's a private campaign donation fund. O di lahat ng mga politiko na may kahalintulad na sitwasyon kay Senator Marcoleta, and I think it will take mga more than 90% ay talagang pwedeng sampahan ng kaso pala kung ganon. Pero ito ang kay Jojo Ang, itong kay isa pang congressman na din sa Cotabato, ay bakit hindi plunder? Bakit multiple counts of graft and corruption lang? Which are basically, pwede sila magpiyansa. Malaya pa rin sila. O di ba? Bakit kay Marcoleta plunder wala namang involved na public fund doon? At bakit kina Jingo Estrada isa lang ang nagsasabi na mayroon daw siyang tinanggap na pera, si Bernardo lang, automatic sinampahan ng kasong plunder. Samantalang ang tinutukoy ni Boying Rimulya ay si Escudero at si Martin Romualdez. Last week of April niya pa in-announce na unang linggo ng Mayo sasampahan ng kasong plunder na sana. Wala din. So, gimmick lang ito. Although good news, pero not so good news after all, Bombo Steve. Gimmick para may report by this coming suna niya ngayong Monday. Yeah, tama. For compliance at the same time for media coverage na sasabihin, ayun na, nagsimula na. May sinampahan na. Pero nang tinignan natin ng kaso, nako, graft and corruption lang. Mababaw yan. Mababa at the same time lulusutan lang nila yan. I know of one mayor sa Iloilo din na ang kaso na graft and corruption sa kanya ay 38 counts puro na dismiss lang after 5 years. 38 counts. Bomba Steve. Kahit sa Sandigan counts Bayan pa, sir. after 5 years. Dismiss. O, di ba? So, I think, nagpiyansa lang siya. Oo. Ang piyansa yata niya umabot ng mga 4 million or 5 million, pero wala na. Hindi siya nakakulong. I think that would be the case dito sa dalawang kongresista na ito. At sabi ko nga, marami pang malalaki na mga nasasangkot na mga tao at mga opisyal ng gobyerno na pinangalanan ni Saldico. At kasama sa inner circle ng sindikato sa loob ng House of Representatives, no? Itong sila Dong Gonzales, sila Kimbo, sila JJ Suarez na yan, na mga matataas na opisyal na inner circle ni Romualdez, sila Kimbo yung sinasabi ko, at sila Dong Gonzales, sila Momo, sila Garjola, billion yan na Bombos, diba? At ito pang nakakatawa kay Boying Rimulya. Si DPWH Secretary ni Marcos for almost 3 years na si Bunuan,
mahigit 2 bilyon ang itinuturo ng kanyang mga undersecretary na siya ang may hawak ng mga proyekto at hindi makita ang mga proyektong ito. Around 2.2 billion pesos. Pero hindi nakulong, nagdrama sa ospital at ngayon state witness na. Di ba katarantaduhan yan? Mga kababayan, si Manny Bunuan, major player na sana si Adrian Bersamin na inamin niya, may mga deklarasyon siya doon kay Congressman Libeste na mga mahigit 8 bilyon ang idiniliber nila Saldico. At siya during that time ay undersecretary ni Marcos in charge para dito sa pagsalo ng mga mali-malitang pera, ba't wala siyang kaso. Ganon din si Amina Pangandaman, yung DBM secretary na nagpaparelease ng mga saro o ng mga pundo para lumabas ang mga pundo doon sa dinaya ng mga budget. At instead na siya ay parusahan at kasuhan, siya pa ang in-appoint ngayon bilang Chief Executive Officer and President ng National Bank ng mga Bangsamoro People, yung Islamic Bank ng Pilipinas. O, di ba may reward pa? Si Ralph Recto, 60 billion pesos ang pinabalik ng Korte Suprema sa kanya at kay Marcos. It was technical malversation. It can be tantamount to plunder also. O, bakit wala siyang kaso? Executive Secretary pa siya. So kalokohan lang ito, Bombo Steve. Sabi ko nga, somehow good news, pero not really so good news. Dahil niloloko pa rin ang taong bayan. How about, sir? Ano po kaya ang tingin ninyo ditong palaging binabanggit no, ng ombudsman na parang handa na po ata no, ang kasong isasampa nila against sa Martin Romualdez and Zaldico? May kasama pang plunder, sir. Sa tingin ninyo, talagang totoo na kaya ito, sir? O baka kasama lang ito sa script nila? Script pa rin ito, Bombo Steve, no? Kasi kung totoo yan, noon pa. Sabi niya ni Boying Rimulya sa press conference niya, last week of April yun eh. I think April 30 or April 29 yung press con. Sa unang linggo ng Mayo, isasampa na ang kasong plunder kina former Senate President Chis Escudero at former Speaker Martin Romualdez. At nag-request na ng prohibition related to travel or yung preventive hold departure order. Di ba? Kaya nga sila nag-request eh. Dahil isasampa ang kaso. But that was more than 2 months ago. May nangyari ba, Bombo Steve? Wala. Naging Senate President, naging Senate Presiding Judge na si Chis Escudero. Si Martin Romualdez, nagmaktol-maktulan, nag-tantrums, nag-press con, at nagpalabas ng statement. Sabi niya, hindi ko papayagan na gagamitin ako na scapegoat and I will not allow myself na gagamitin ako para sa operasyon ng iba sa pangungurakot sa kaba ng bayan. Malinis ang konsensya ko, sabi niya lang. At ang sabi pa niya ay marami akong sasabihin. Huwag niyo akong pilitin. O tapos na. Wala na kasi kasama si Boying Rimulya sa ituturo ni Martin Romualdez na nakinabang dito. Marcos, si Boying Rimulya. Lantara na po ang panloloko na ito, Bombo Steve. Kalukuhan na lang talaga itong ginagawa ng ombudsman. No, akala niya, ang taong bayan, akala nila ni Marcos at nila Boying Rimulya, kaya nilang i-good time. Kung baga, kaya nilang pasakay-pasakayin. Pero hindi naman ang taong bayan tanga eh. I do not believe the Filipino people are stupid. Ang mga mamamayan po nag-oobserba. Nakikinig sila sa Bombo Radio, sa interview na ito. Alam nila na ang sinasabi at pinag-uusapan natin, Bombo Steve, yun ang totoo. Si Martin Romualdez at si Saldico ay kabahagi ng sindikato nila Marcos. At kasama dyan si Boying Rimulya. Kung kaya, hindi matuloy-tuloy ang totoo at seryosong kaso laban sa tunay na mga pinuno ng sindikato. Starting off with Marcos and Romualdez. Kasi sa Lunes, halimbawa, sampahan nila ng kaso ng multiple counts of graft corruption si Romualdez. What for? Di pa piyansa lang siya. Kahit sabi mo nga 100 pa na counts ng graft corruption ng isasampa, wala. Kahit Piyansa lang siya. Pa yung sir, kahit 1 billion pa yung piyansa, kayang-kaya yon. Kayang-kaya. Kasi sabi ni Saldico, ang na-deliver niya kay Martin Romualdez sa Forbes Park alone, mga 56 to 60 billion.
pesos. At ito ay mayroong logbook, may mga kamera na nakuha na ng mga maleta na diniliver. Kay Marcos Jr., around 70 billion pesos according to the estimate ni Saldico. At ito ay may mga listahan din. So, what is 1 billion for Martin Romualdez? What is 1 billion for Marcos? Oo nga. Para ito ay kanilang diskartehan, no? What is 1 billion for Boying Rimulya? Kasi pag tinuluyan nila si Romualdez ng non-bailable case, non-bailable offense, aba, kakanta ito. Ang mamang ito ay, ito po ang maglilibing ng katotohanan na itong maghuhukay ng katotohanan na inililibing ni Marcos at nila Rimulya. Kaya hindi nila itutuloy. Kung sasampahan man siya, it is more ng inariglo lang. Sasabihin niya ni Boying Rimulya, Brad, magka-Brad yan sa fraternity. Oo. Si Boying Rimulya at si Martin, magka-Brad yan sa fraternity, sa UP, sa Opsilon. Sasabihin niya, Brad, kailangan natin to para kumalma ang tao. At para makabawi naman si boss, magpiansa ka na lang, matidismiss man yan anyway. For Don't compliance worry. lang. Yun, for compliance lang. E di, katarantaduhan talaga ang nangyayari sa ating gobyerno. At niloloko lang ang taong bayan. Pero may hangganan din yan, Bombo Steve, no? Wala na pong naniniwala kay Marcos. Itong si Marcos ay parang the boy who cried wolf. Sa mga kwento ng mga elementary pa tayo, Bombo Steve, no? It's like the boy who cried wolf na ang sinasabi ng bata dahil sa kanyang pagsisinungaling, later on wala nang naniniwala sa kanya nang totoo na ang kanyang mga sinasabi. And that is what really people now are looking at Marcos and Boying Rimulya. Wala nang naniniwala sa sinasabi nila, Bumbustib eh. Mantakin mo, bigla lang nagsakit-sakitan si Bunuan. Isa ito sa major player kung paano ginamit ang DPWH para maging daluyan ng bilyon-bilyon na ninakaw na pera. State witness, para kanino? To whom shall Bunuan become a state witness, para kanino? Hindi naman nila kinasuhan si Marcos. Si Martin Romualdez ba? Aba, yun ang bantayan natin sa Lunes, Bombostig. Kung sa umaga, isasampa ang kaso na plunder kay Martin Romualdez. Pero kung ang isasampa, sabi mo nga kanina, 300 or 500 counts of graft and corruption, wala. Piyansa lang siya. Kayang-kaya ang piyansa na yan. So gimmick at diskarte lang ito. But something might happen on Monday kung sakali po na ituloy ang plunder complaints charges laban kay Martin Romualdez. Aba, baka yun ang totoong sona. Ibubulgar niya ang totoo na nangyari at mga kaganapan sa sindikato nila ng pinsan niyang si Bongbong Marcos Jr. So, posible pala, sir, na by this coming Monday, before start ng SUNA ni PBBM, posibleng maraming mangyayari, sir, by Monday morning. Exactly. Because the State of the Nation address of the President, traditionally, nangyayari yan mga 2 or 3 p.m. Yeah. So, pwedeng sa Monday, ay announce ni Boyeng, nagsampa na tayo ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez at sa iba pa, etc., etc. Pero kung tingnan mo ang kaso pala, 300 counts of graft and corruption. Bailable. So, niloloko lang nila ang taong bayan. Pero pag plunder, di makukulong siya. Di ba? Pero sasabihan, kung plunder yan, bantayan natin kung ano ang sasabihin ni Martin Romualdez. Pero, ayun. Kasi sabi niya, nagbanta na siya eh. Hindi ko papayagan ang sarili ko na gagawin akong scapegoat o sangkalan sa korupsyon ng ibang tao. At marami akong sasabihin. Titingnan natin sa Lunes. ang mahirap po dito, sir, kasi di ba, noong pinagsampa ng kaso, itong si former DPWH Secretary Bunuan, di ba, may kasong plunder nito. Posible, Apo. baka pasampa ng kasong plunder nitong si Romualdez, baka pagdating ng panahon, sir, magkasakit-sakitan nito, tapos gagawin na rin state witness. Yan ang pinakamahirap, sir. Tapos ang ituturo niyang mastermind, si Saldico lang. baka babalik kay Duterte na, sir. Pwede. Noon panahon na yun, inutusan ako ni Duterte. Pero kidding aside doon sa punto mo, pwedeng mangyari yan. Na hilutin, gimika nila ang tao, pero hindi po ito makakalusot sa pananaw ng taong bayan. And we have to be critical about this
Kaya mahalaga pong papel ninyo sa Bombo Radio, sa media, that the critical discussion on this shall be sustained. Anyway, ang tao talaga naniniwala, it's Marcos and Romualdez. Saldico, itong sila Jojo Ang na to, yung kinasuan, sila Bunuan, lahat ng ito, they are only operators of the bigger syndicate na nag-operate, pero ang nagkumpas, nagbigay ng proteksyon, at nagpasiguro na hindi yan mapapalpak ay si Marcos at si Romualdez. Because they have the authority to do that. Sa budget, ang gumagawa ng lahat ng maniobra, pagpasok ng budget ng NEP, National Expenditures Program, si Romualdez na yan. Tao niya na yan lahat. Pagdating sa Senado, kailangan ariglo pa rin ni Romualdez sa BICAM. Kaya nga dapat pati si Grace po imbestigahan. Si Sani Angara imbestigahan. Si Chis Escudero yan, kasama yan sila. Sapagkat silang naghilot sa BICAM. Na nagugulat na lang sila Senator Amy Marcos, sila Senator Bato de la Rosa and others, si Risa Ontiveros. Lumalabas may mga mahigit 1 billion din pala na mga insertions na ipinasok sa BICAM na dinideny niya, mga kababayan. So these are things na dapat ito ang inimbestigahan. Ayaw ni Lacson at nila Tito Soto at inililibing na nila Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naman, itong ginagawa ngayon ni Boying Rimulya, ginagamit niya na parang puppet show ang kanyang poder para magkaroon ng sariling diskarte. Ito muna ang ilalabas ko. Tapos mamaya ito naman. Pero yung mga real mastermind at mga core players, hindi po niya sinasampahan ng kaso. Because Boying Rimulya, I believe, has been part of that. Kung bakit hindi siya makapalag kay Martin Romualdez. No pa. The last day, nung Martes ata yun, sir, nagpa-preskon po itong ombudsman, sabi po ni Atty. Miko Clabano, nag-attempt daw, no, papalabas ng ibang bansa itong si Martin Romualdez. Buti na lang, di ba, may PhDO ito. Tapos ngayon, nag-anunsyo yung Bureau of Immigration, hindi naman yung totoo. Hindi naman nag-attempt itong si Martin Romualdez na lalabas ng ibang bansa. So ano to? Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo itong ombudsman. Laban-laban, bawi-bawi na style. No? Inariglo yun. Nag-attempt malamang. Pero dahil nga it's Martin Romualdez, sinabihan ng immigration, wag mo nang i-confirm, lalaki pang issue na yan. Kasi nga they're trying to appease Martin Romualdez. Kasi kung totoo yun, dapat ganitong announcement ng ombudsman na kung totoo na ginawa ni Martin Romualdez. Nalaman namin na nag-attempt na mag-travel sa labas ng bansa si former Speaker Romualdez, and dahil dyan, isasampa na namin ang kaso na plunder sa kanya ngayon para lumabas na ang arrest order sa kanya at ma-detain na siya. Diba dapat ganon? That should be the announcement. Para hindi na siya makatakas kasi ang preventive hold departure order ay flexible yan eh. Hindi naman yan kaagad na gagamitin mo. Pero ngayon, lumalabas na inattempt talaga yan ni Romualdez at dinideny lang ng Bureau of Immigration para hindi lumaki ang issue. At pangalawa, hindi nga natin nalaman ngayon kung anong status ng freeze order sa mga ari-arian at accounts niya dahil sabi ng Court of Appeals, mayroon siyang 20 days to appeal. Matagal na yon eh. I think that was 1 month ago, more than pa. O ano nang status nito? Lifted na ba ang freeze order ng Anti-Money Laundering Council as ordered by the Court of Appeals against Martin Romualdez? Wala tayong update dyan, Bombo Steve, kasi tinatago nila eh. At pangalawa, itong kaso ni Martin Romualdez, kung totoo na siya ay naka-preventive hold departure order, ang in-announce nung nakarang araw, Bombo Steve, akala ko yun na eh. Ang sabi ng ombudsman dito sa kanilang spokesperson, itong si Deputy Ombudsman Clabano, ang banggit niya ganito, we have already recommended the preliminary investigation to proceed against Martin Romualdez. Ay kalukuhan. Preliminary investigation pa? Ang sabi nyo, isasampa na ninyo ang kaso. Pag sinabing isasampa ang kaso, tapos na ang preliminary investigation. Bakit ang in-announce nung Thursday ay preliminary investigation? Now proceeding against Martin Romualdez.
Ibig sabihin, hindi pa pala buo ang kaso. Kapag sinabing preliminary investigation, they are still trying to build the case. And the case is not yet filed or not yet to be filed until makumpleto ang preliminary investigation. Panluloko talaga yan, Bumostig. Kasi sinabi nila isasampa na noong last week of April, no less than Ombudsman Boying Rimulya ang nag-announce. Ngayon, ang announcement nila 2 days ago lang, nag-proceed na daw ang preliminary investigation against Martin Romualdez. Ibig sabihin, preliminary pa rin. Hindi pa siya final case resolution and submitted as case or criminal complaint against Romualdez. Magkaiba po yun. Pag preliminary investigation, hindi pa tapos ang kaso, binubuo pa lang pala nila. So mali po ang ganong mga taktika dahil dinribble-dribble na naman nila. Dapat nga palayasin talaga itong mag-partner na to si Rimulya at si Clavano mula sa Department of Justice. Yan na pong mag-partner. Kung ano-anong mga ina-announce nila pero hindi naman nangyayari. Talagang panluloko ang ginagawa sa taong bayan na Bombostig. So ibig po pa nang sabihin, sir, parang walang kwenta yung binuong ICI, no, ni PBBM, kasi hanggang ngayon under preliminary investigation pa rin po, no, yung kanilang investigasyon. Dapat, sir, medyo aangat-angat na yung leave bill. O hindi na preliminary investigation. Tama. Dapat case resolution na and submitted as charges or criminal complaint. Kasi ang ICI, I think nagsarado ang kanilang operations sa middle of March. So July na ngayon, 3 buwan na mahigit o 4 na buwan na. So 4 na buwan ang recommendation ng ICI kasama si Romualdez sa sasampahan ng kaso. 2 days ago lang in-announce ni Rimulya through sa kanyang spokesperson na nag-proceed na ang preliminary investigation. Ibig sabihin, no case yet has been completed to be filed in court against Romualdez. Yan pong ibig sabihin yan. Pero tingnan natin sa Lunes kung sasabihin nila na nag-file na sila ng charges against Romualdez. Pero bantayan natin kung bailable or non-bailable. Kasi pag bailable, automatic hinilot yon at talagang for show. Pero kung non-bailable, mukhang tataas ang kilay natin nito. Ano ba ang drama ng magpinsa na ito? Ito na ba? Ito na ba? O ito na ang sasabihin na after 1 week or after 5 days, allowed to file petition for bail si Martin Romualdez kasi kahit non-bailable Bombostiba, when the court will allow you, due to the weakness of the evidence against you, you can file a bail petition. Like for example, pwede bang makapagpiyansa si Jingo Estrada at si Marcoleta kapag pinayagan ng korte at sasabihin ng korte mahina man tong kaso, mahina ang ebidensya ng prosecution o ng ombudsman, you can post bail at the amount of 5 million. Pwede bang ganun din ang mangyari kay Romualdez? Pwede po. Okay, mga arigluhan yan ha. Pero, one thing is clear, they want to deceive the people pa rin. Sa Lunes, kung isasampa man ang kaso kay Martin Romualdez, ang tingin natin multiple graft counts, multiple graft in corruption, non-bailable. Kung mag-non-bailable man, most likely ay papayagan ng korte na mag-file ng piyansa dahil weak ang evidence. That can be an option also for them. Yeah. Okay. Sir, maraming salamat po, no, sa inyong mga pananaw hinggil po sa usaping ito. Sir, sa ibang talakayan naman natin, ano po ang inyong reaksyon at saka ang masasabi po ninyo, sir, hinggil po, no, itong PAC sa Silica Project ng US at by President Marcos administration, sir. Ano po ang masasabi niyo hinggil po rito? Una, itinatago yan ng gobyerno ni Marcos para sa publiko. Napakadelikado po itong PAC Silica Project, mga kababayan, sapagkat ito ay military industrial complex na itatayo dyan po sa New Clark City at mga aabot sa almost 4,000 hectares, 4,000 hektaryang lupain ng Pilipinas ang gagamitin ng Amerika at ng mga kumpanya sa artificial intelligence and data processing center sa loob ng 99 years na halos walang bayad.
Uulitin ko, 99 years. Ang lead agency dito na nagpo-propose sa ganitong partnership nila na sila lang nakakaalam, Department of Trade and Industry. Nagtaas kilay tayo, no? DTI. Bakit? Pero nang tiningnan pala natin, pinapalabas kasi ng project na Paxilica project na ito ng Amerika, na kunwari civilian project ito, na mayroong itatayo na pinakamalaki na artificial intelligence or computer data processing center, the biggest in Asia and Pacific region. At ito ay nangangailangan, mga kababayan, ng tinatawag na cooling system. At ang cooling system dyan will require more than 1 million liters of clean water na iniinom natin daily. Ulitin ko, 1 million liters ang kailangan po na tubig na malinis upang lumamig at hindi mag-init ang mga makina na ito ng data processing center ng mga computers at artificial intelligence units na itatayo dyan. So it will affect not only the environment, not only the ecosystem, kundi pati na po ang source ng malinis na inuming tubig ng mga mamamayan sa Central Luzon, particularly sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, and North area ng Metro Manila. So sa isang taon, kung matutuloy yan, will require 365 million liters ng tubig. Hindi lang simpleng tubig na kung saan mo lang kukunin. Mga tubig na ang standard ay ang linis pwedeng inumin. So napakalubha ng epekto niyan sa environment, sa ecosystem, sa kalikasan, at sa ating pangangailangan mismo ng malinis na supply na tubig. Bakit hindi nila ito sinasabi? Pangalawa, yung nakakatakot, gagamitin ito para sa supply chain ng mga ginagamit na mga materials para sa pagbubuo ng missiles at mga bomba. Diyan ipoprocess sa Paxilica project na yan na hindi inililinaw at ipinapaliwanag ng gobyerno ni Marcos. At itinatago nila ito ng Estados Unidos. Nakakabahala ito at napakadelikado. Una, illegal ito, unconstitutional. Pangalawa, ito ay kontra sa interes ng mga Pilipino. At pangatlo, pinalayas na nga ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas noong 1991. 50 years almost, or 45 years almost, ibabalik nila ulit sa taong bayan na gagamitin na naman nila ang ating mga teritoryo, ang ating mga lupa at pati resources na halos libre sila. At ang pinakamalala, it will become another extraterritorial area. Hindi pwede na makialam ang gobyerno natin kung may tayo na ito sapagkat ito ay mayroong international extraterritorial sovereignty guarantee. Ibig sabihin, parang sinurrender natin sa loob ng halos 100 taon ang ating sariling teritoryo mismo dito sa negosyo na itatayo ng Amerika na kunwari ay artificial intelligence lang. Ito ay data processing center ng mga malalaking computers. Subalit, ang kapalit pala nito, pagkawasak ng kalikasan, pagkaubos ng malinis na tubig na supply, pagkasira ng ecosystem, pagkawala ng ating soberanya, at ang pinakamalala, magiging target tayo ng mga kalaban ng Amerika dahil dito gagawin ang mga chips and supply line nila na ginagamit para mabuo ang mga missiles at ang mga control system sa mga bomba nila. Bombostib. Napakadelikado ito. It will take time for the people to understand. Subalit lumabas ito ang Pax Silica project nang bumisita ang US State Department na si Marco Rubio kay Marcos Jr. At nag-leak po ang impormasyon na ito. But this has been ongoing for more than 2 years. Niluluto na nila ito, bombostib. Ang nakakabahala ay parang baliwala lang sa mga opisyal ng gobyerno at para maitago ang nakaprontahe or ang humaharap ay kunwari Department of Trade and Industry. Hindi po ito ordinaryong negosyo. Okay. Naputol, Chief? Oo, nahurot ang atong oras sa kuwan. Nahurot ang atong